Kumusta po kayo? Minsan pa, welcome po tayo sa ating pag-aaral na isang ng salita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga minamahal sa Panginoon. Idinadalangin ko na maging malusog tayong lahat at nasa mabubuting kalagayan, pati ng ating mga spiritual na buhay. Medyo matagal-tagal na rin na wala tayong pisikal na pagsasama-sama. Patuloy nating idalangin na matapos na itong crisis na ito, nang sa gayon makabalik na tayo. As of this time na nire-record ko itong video na ito, let me show you the latest COVID-19 update from staysafe.ph. Mapapansin po natin ng update natin sa bansang Pilipinas, ang confirmed cases natin as of this moment ay 8,772 at 1,084 dito ay naka-recover, pero 579 ang namatay. So isang malungkot na balita. Tignan natin yung worldwide. Makikita natin na ang confirmed cases sa buong mundo ay nasa 3 million na, 3,337,826. At 1,054,239 ang nakarecover. Pero, again, 235,577 ay namatay. So, marami, malaking bilang yon. At ang question na itatanong natin, ilan kaya sa kanila ang nagkaroon pa ng pagkakataon na makilala at tanggapin ang Panginoong Hesus. Anyway, there's nothing we can do sa mga nag-expire na. Sabi ng isang quotation, sabi niya, "The greatest tragedy is not death, but life without Jesus." Diba? Tama eh. Wala na tayong magagawa sa mga namatay na. They were in the hands of our Creator. Pero, tayo ng mga buhay, baka may pwede tayong gawin. Baka meron tayong pwedeng gawin. Sa tingin ko, narinig nyo na ang kasabihan ito na nagsasabing, ang pinakamainam na mga bagay sa buhay ay libre. The best things in life are free. Sa panahon natin ngayon, ECQ, marami ang nakikinabang sa mga relief goods na tinatanggap natin ng libre. Diba? And during this time, we also realize that a lot of things na hindi kailangan ng pera, sila yung best things. But I'm not talking about relief goods or any other thing. Ang tinutukoy ko na pinaka-best na regalo na ating tinatanggap, libre, ay regalong iniaalok ng Diyos sa mga tao. Yes, inaalok ng Diyos sa mga tao ang regalo sa mga taong gustong tumanggap nito. So, ang regalong ito ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Isang totoong regalo na mula sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Gaya ng sinasabi sa Roma, Kabanatang 6, talatang 23, ang sabi, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero alam nyo, kahit libre at isa itong regalo, ang buhay na walang hanggan, alam nyo, napakataas ng presyong ibinayad dito para lang ito'y maialok sa mga tao. Gayon din naman, ay napakalaki ng halagang hinihingi kapalit para sa mga tatanggap nito. Teka lang, sabi mo. Sabi mo, libre. Bakit bigla mo sinabi may kapalit, may bayad, at napakamahal na presyo? Ang tawag dito sa English, kapag ginagamit itong madalas na mahirap mong unawaan kasi para nagkokontrahan, ang tawag dito sa English ay
paradox. Sa Tagalog pa ay kabalintunaan. Ang Panginoong Hesus kadalasan ay gumagamit ng paradox sa kanyang mga pagtuturo. Halimbawa na lang yung Beatitude sa Matthew chapter 5 verses 3 to 6. 'Di ba? Kapag ka ating tinignang mabuti ang mga ganitong klase ng katuruan, mga kabalintunaan, hindi naman talaga nagsasalungatan. Sa halip kapag ating tinignang mabuti, ito'y nagpapahayag ng napakahalagang espiritual ng mga espiritual na katotohanan. So ang lesson natin today might be familiar to you. And siguro maraming beses mo na siyang narinig, pero I think kailangan nating i-remind ang ating sarili, especially sa mga panahon ito, ma-refresh tayo about our topic. And hopefully, magamit po natin ito to share to others, no, na ito yung kailangan ng tao. Na isipin natin, kailangan nila ang libreng regalo na napakamahal ng bayad. Isang regalo na mataas ang presyo. Bago natin ipagpatuloy, minsan pa tayo ay dumulog sa ating Diyos at hingin natin ang kanyang patnubay. Let us pray. Dear Heavenly Father, once again we come to you with a humble heart. We pray, Father God, to guide us. Let your Holy Spirit guide us, Father God, as we study your word. Open our hearts, open our minds. Lord, linisin mo kami, Panginoon, upang sa ganun malayang makadaloy sa amin ang kapangyarihan, ang biyaya po na nagmumula sa iyo. Hayaan mo na ang mga salitang ito ay magbigay ng kalakasan sa aming mga buhay, sa aming mga kaluluwa, at ito po ay mai-apply namin sa aming araw-araw na buhay, lalong-lalo na, Panginoon, sa panahong ito na meron po kaming nararanasan na pandemic at kailangan po namin itong ibahagi sa mga tao na nangangailangan nito. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, sige. Paano ang isang libreng regalo ay napakamahal ng hinihinging kapalit? Regalo no? Tapos libre, tapos may kapalit. Tignan nga natin, simulan natin dito, no? Ang libreng regalo ng kaligtasan. The free gift of salvation. Alam nyo, maraming namamali ng akala tungkol sa kung paano nakakamit ang kaligtasan. Normally, pinaniniwalaan na makakamtan ng tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na ginagawa nila. So maraming mga professing Christians naniniwala na kaya sila papasok sa langit ay dahil mabubuting tao sila, dahil matutulungin sila, dahil mapagkawang gawa sila, dahil palasimba sila. Now, sa totoo lang, walang masama sa pagiging mabuting tao. Walang masama sa pagkakawang gawa. Walang masama sa pagiging matulungin sa kapwa. Pero, kapag ang pinag-uusapan ay ang ating kaligtasan, no, ang pagpasok sa langit, alam nyo po, no, ang sinasabi sa atin, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Uulitin ko lang yun, Kaligtasan ay regalo ng Diyos. Kanino? Sa atin ng mga tao na, take note, hindi karapat-dapat. Sige, basahin natin mabuti ang isang talata. Sa Biblia, sa Roma Kabanatang 5, talata ay 8. Basahin natin mabuti. Sabi diyan, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Now, nakita ninyo, inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Namatay siya. Kailan? Noong tayo'y mabubuting tao? Kailan? Noong tayo'y mapagkawang gawa na? Kailan? Noong tayo'y mga palasimba na? Hindi! Ang sabi at malinaw na malinaw, si Kristo ay namatay para sa atin. Kailan?
kahit noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi hintay na maging mabuting tao bago niya piliing mamatay, kundi siya ay pinili niyang mamatay kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Sa madaling salita, no? Hindi ito dahil mahal natin ng Diyos, kaya ibinigay niya sa atin ang regalong ito, kundi siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang nagmahal sa atin, kaya binibigyan niya tayo ng regalo. Ang sabi sa unang Juan, Kabanatang 4, talata ay 10. Basahin natin mabuti, no? Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya, ang Diyos, ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan, na upang tayo'y magkaroon ng kapatawaran. Yan po ang sinasabi na inialok sa lahat ng tao na tatanggap nito. Iniaalok ng libre ang kaligtasan. Ngayon, pero hindi dahil libre ito, wala na itong halaga, wala ng presyo. Sa katunayan, makikita natin sa buong universe, hindi kayang tumbasan ang halagang ibinayad para maialok ang regalo. Wala itong kasing halaga. Hindi kayang tumbasan ng kahit anumang bagay sa mundo ang regalong ito. Bakit po? Napakataas ng presyo, napakataas ng halaga na ibinayad upang ito'y maialok sa atin. Napakataas ng presyo na inilaan para sa regalo. Kasi ano nga ba yun? Ano ba yung napakataas na regalo? O di sige, tignan natin. Unahin natin ano ang inilaan ng Ama, Diyos Ama, para maibigay lamang ang regalong ito. Ano ang kanyang inialay? Ano ang kanyang inilaan? Ang sabi ng Biblia sa Juan Kabanatang 3, talatang 16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan. Ano yon? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Isipin po natin yon, para lang maialok ang regalong ito sa atin. At mababasa rin natin sa Roma Kabanatang 8, talatang 32 ang ganitong pahayag. Basahin po natin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Makikita natin, hindi ipinagkait ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak, maligtas lamang tayo mula sa kasalanan. Diba napakaganda, alam mo yung grabe, ito ang ginawa ng Diyos Ama para lang maibigay sa atin ang regalong ito. Now, ano naman kaya ang ipinalit ng anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, para itong regalong ito ay maialok sa atin ng libre? Sabi sa Pilipos, Kabanatang 2, talata po ay 5, 6 hanggang 8. Sabi po dito, kahit na, pansinin nyo, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos. Sino yung tinutukoy? Ang Panginoong Hesus. Anong sabi? Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat pang hawakan. No, yung pagiging Diyos ay isang bagay na dapat niyang panghawakan, pero hindi niya yun ginawa. At this time, ano ang ginawa niya? Ang sabi po sa 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin. Naging tao siya tulad natin. So malinaw na malinaw dito, nagpakumbaba siya. Nag-anyong alipin siya, naging tao siya na katulad natin, at ang sabi sa verse 8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So mula sa binasa nating talata,
isinuko ng Panginoong Hesus ang kanyang kaluwalhatian na taglay niya kasama ng Ama bago siya nagkatawang tao at siya ay nagkatawang tao. At sa pagkakatawang tao niya, pinangatawanan niya ang pagiging tao, isang alipin. Kaya sa tuwing siya'y nangangaral, lagi niya sinasabi, ako ay tao. Ako ay tao sapagkat siya'y nagkatawang tao at nagpakababa, nagpakamasunurin sa Diyos Ama. At tinanggap niya ang pang-aalipusta ng tao. Tinanggap niya ang pananakit sa kanya ng mga tao hanggang siya ay namatay sa isang nakakahiyang kamatayan doon sa krus para sa ating mga kasalanan. Imagine, tiniis niyang lahat ito. Yun lang naman ang ginawa ng anak ng Diyos para maialok sa atin ang isang regalo, ang buhay na walang hanggan. Malalim pa yan. No? Kung luluobin ng Panginoon, makapag-aral pa tayo patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus, malalim pa yan. And now, ngayon, yung banal na espiritu, ano kaya isinakripisyo niya para sa regalong ito? Sabi sa 2 Tesalonica, Kabanatang 2, Talatang 13, noong una pa man, ang sabi rito, ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo. So, ang Espiritu Santo ang ginamit ng Diyos Ama sa kanyang pagpili. No? Ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa mga taong pinili ng Diyos. At sa Ephesians chapter 4 verse 30 ay meron namang ganitong sinasabi. Ang sabi po, huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Alam nyo, imagine ninyo, no? Ito ang banal na Espiritu. Alam niyo po yung tiyaga ng banal na Espiritu sa pag-uudyok sa ating matitigas na puso para lamang pakinggan natin ang gospel ng Panginoon. Siya yung gumagawa. Yung pong kapag tinanggap mo na ang Panginoong Hesus kasama ng banal na Espiritu, yung banal na Espiritu nananahan sa atin at araw-araw kasama natin siya, siya po ay napipighati sa tuwing tayo ay gagawa ng labag sa kautusan ng Panginoon. Pero hindi siya umaalis. Bakit? Sapagkat siya ang tatak ng ating kaligtasan. Na kahit tayo ay masuwayin pa, hindi siya umaalis, kasama pa rin natin siya bilang tatak ng ating kaligtasan. Yan marahil ang ambag ng banal na Espiritu. Na siya'y mananatili sa atin hanggang makamtan natin ang ipinangako ng Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan balang araw. Pero sa mata ng Panginoon, nasa atin na ang regalo ng kaligtasan habang nasa atin din ang banal na Espiritu. So, nakita natin, bawat miyembro ng tinatawag ni Paul na Godhead, no? Godhead ang tawag ni Paul. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, bawat isa sa kanila ay merong mga napakahalagang iniambag, ibinayad, isinakripisyo para lamang maging posible ang regalo ng kaligtasan. Nagigets niyo po ba ako? So sigurado tayo na sa pananaw ng provision ng Diyos, makikita natin napakataas ng presyo, napakamahal ng ibinayad para ang libreng regalong ito'y maibigay sa atin. Pero lipat din tayo. Kung ang pagbibigay nito'y merong mataas na ibinayad, ang pagtanggap sa libreng regalong ito, merong mataas ding halaga na hinihingi. Again, hindi bayad. No? Ang kapalit, hindi bayad. No, tignan nga natin. No, ang mataas, no, ano ba yung mataas na halaga na katumbas ng pagtanggap ng regalo? Now, again, nabanggit na natin yung kanina, no? Isa uli itong paradox. Isa uli itong kabalintunaan. Kasi parang salungat, di ba? Libre pero may bayad. Tingnan natin yung spiritual truth. Ano ba 'yon? Ano ba 'yon? No? Ano yung mataas na katumbas ng pagtanggap ng regalo? Ito po 'yon. Ang kapalit nito
ang pagtanggi natin sa ating sarili at pagtalikod sa mga pinahahalagahan ng mga tao. What? Para matanggap natin ang regalo, kailangan nating kalimutan ang ating sarili? Kailangan nating bitawan ang mga bagay na itinuturing nating mahalaga? Paano? Parang ang hirap, di ba? Paano? Si Apostol Pablo, meron siyang ginawa nang tinanggap niya ang Panginoon, meron siyang isinakripisyo dahil pinili niya ang Panginoong Jesus over everything in his life. Sabi sa Galatians 2:20, sabi sa Galatia kabanatang 2, talatang 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Yun ang sinasabi ni Paul. 'Di ba? Ako'y namatay nang kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo. Nabubuhay man ako ngayon, ako'y nabubuhay sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang nagmahal sa akin, na siyang nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ito pa, sabi Filipos chapter 3 verses 7 and 8. Ang sabi niya rito, pinahahalagahan ko noon, sabi ni Pablo, pinahahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Ano ba yung sinasabi niyang pinahalagahan niya noon? Ang tinutukoy niya rito, yung mga nakamit niya sa buhay, yung karir niya, yung posisyon niya sa lipunan, yung pagiging pariseyo niya, iniwan niyang lahat yon. So ituloy po natin sa verse 8. Ang sabi sa verse 8, at hindi lamang yan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung iahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. See that? No? Ipinagpalit niya si Christ. Kinuha niya si Christ. Pinili niya ang Panginoong Jesus kapalit ng mga bagay na inaakala niya noon na importante. Now, tignan po natin, hindi maaaring tanggapin si Kristo at ang kanyang kaligtasan ng mas mababa pa kaysa sa buong pag-surrender natin sa Kanya. We have to surrender our life to Him. Total surrender. Kaya siguro, kaya nahihirapan o naging mahirap para sa iba na tanggapin ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Hindi madali Di ba? Mahirap. Ang sabi nga, madaling sabihin kay maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Maraming tao gusto lang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi nila tinatanggap si Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Parang ipinapalabas pa nila, okay, pwede namang tanggapin siya tagapagligtas, pero hindi ko siya kayang tanggapin bilang Panginoon. Pero ang totoo, hindi pwedeng paghiwalayin. No? Gaya ng binabanggit sa Lucas 2 verse 11. Luke chapter 2 verse 11, ang sabi dito sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. So, ibig sabihin, kung tatanggapin siyang tagapagligtas, kasama yung pagiging Panginoon niya. Kung hindi mo makukuha ang kaligtasan. Kaya siguro tinatawag itong hard gospel. Kasi ang bigat, ang hirap. Di ba gusto nila easy lang Pero ito hard gospel, hindi basta-basta lang. Na sige, kikilalanin ko si Jesus bilang tagapagligtas ko. That's all. Sa madaling salita, marami po ang Kristiyano ngayon hilaw ang pagka-Kristiyano. Kasi dahil gusto lang nila tanggapin yung regalo ng kaligtasan, pero hindi yung pagiging Panginoon ni Jesus. Kaya tuloy merong katulad ni Mahatma Gandhi.
Kilala nyo si Mahatma Gandhi. Ang sabi niya, I like your Christ. Gusto ko si Kristo. Ngunit hindi ang mga Kristiyano. I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Isipin po natin yun, ano? So, walang pwedeng tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ng kanyang kaluluwa na hindi siya tinatanggap bilang Panginoon ng kanyang buhay. Clear ba ito sa atin? Malinaw ba? Ang Panginoong Jesus mismo ang nagbigay ng warning sa mga nakikinig sa Kanya tungkol sa tunay na halaga, tunay na presyo ng pagiging alagad. Kunin niyo yung Bible ninyo, buksan ninyo, basahin ninyo, makikita niyo diyan, malinaw na ang pagiging alagad ng Panginoong Hesus ay mayroong malaking kapalit. Example na yung makikita natin sa Lucas, kabanatang 14, talatang 25 at 33, na dito ay sinasabi ng Panginoon na kung ikay susunod sa Kanya, marami ka pang dapat timbangin, sukatin, hindi basta-basta ang sumunod sa ating Panginoon. Dapat nating gawing Panginoon si Jesus ng ating sarili, ng ating buhay, ng lahat ng ating pag-aari. Hindi po pwede na Panginoon lang natin si Jesus tuwing Sunday at Monday hanggang Saturday ay sa akin. Hindi po pwede na Panginoon ko si Jesus pagdating sa religion, pagdating sa business, ako ang Panginoon. Hindi pwede yon. Hindi po pwede na pagdating sa religion, si Jesus ang aking Panginoon. Pagdating sa politika, ako ang Panginoon. Hindi po pwede. Dapat kapag tinanggap mo siyang Panginoon, tinanggap mo siyang Panginoon ng buhay mo, ng buong buhay mo. Dapat din nating ma-realize na bilang mga alagad ng Panginoon, bilang mga disipulo ng Panginoon, ay inutusan niya tayo na ipangaral na sa pamamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Lucas, kabanatang 24, talatang 47. So, walang kapatawaran maliban kung magsisisi. At kapag sinabing pagsisisi, sangkot ang ating buong buhay, as in buong buhay, kasama ang lahat sa atin. No, hindi lang dahil nalungkot tayo sa ating nagawa noon, kaya tayo nagsisisi ngayon. Kundi kapag sinabi natin nagsisisi tayo, kasama dun yung pagiging masigasig natin at mainit nating pakikitungo sa Panginoong Hesus para sa ating future, na makakaapekto sa ating magiging pamumuhay at sa bawat pagpapasyang ating gagawin. Ito ang tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi sa makatuwid ay ang pag-abandona sa ating makasariling pamumuhay patungo sa buhay ng pagsuko, pagsunod at pakikipag-fellowship sa ating Panginoon sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan ko, hindi sa pamamaraan mo, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Now, marami nagsasabi, baka pwede naman tanggapin na lang si Kristo para maligtas. Maraming tao nag-a-assume, sige, tanggapin na lang natin siya. Okay na yon. Alam nyo, parang yung mga kabataan ngayon, napapansin natin, di ba? Kapag naghahanap ng pakikipagrelasyon, ang dali lang. No, chat-chat lang, usap lang sa Messenger. Tapos magtatanong, tayo na ba? O sige, tayo na. Okay, tayo na. Pero napapansin nyo, walang commitment. Bakit walang commitment? Para anytime na gusto nilang ayaw na, break na tayo, madali lang nilang magagawa kasi walang commitment. Gayunpaman, kapag tayo ay umibig sa Diyos, kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap natin siya Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, ito ang sinasabi ng Panginoon. John chapter 14 verse 21. Ang sabi niya, ang sinumang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakikilala ko ang aking sarili sa Kanya. Nakita niyo, di ba? Pag tinanggap mo si Jesus, kasama yung Kanyang utos. Pag minamahal mo si Jesus, kasama yung Kanyang utos, minamahal mo rin. Ganito rin ang sinasabi sa verse 23. Ang sabi rito,
Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Mahal mo ang Panginoong Hesus, sundin mo ang Kanyang mga salita. Ang pagtanggap kay Jesus kung gayon nangangailangan ng lubos na pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Taus-pusong pagtanggap din sa Kanyang mga utos. John 15:10 Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang Kanyang pag-ibig sa akin. Excuse me. Okay, so libreng regalo, napakamahal ng bayad. Ito ang dahilan kung bakit ang gift of salvation, bagamat iniaalok ng libre, nangangailangan pa rin ng napakataas na halaga. Ang kaligtasan ay hindi nakakamit na parang sweldo. Hindi rin parang premyo kapalit ng ating ginagawang kabutihan. No? Dahil kahit na buong buhay natin gumawa tayo ng pagsisikap natin na makamit ang regalong ito, hindi pa rin tayo magiging karapat-dapat. Actually, no? Yung pagsunod natin ay bunga na lang ng ating kaligtasan. Yun po yung bunga ng ating kaligtasan, kaya tayo sumusunod. Kapag sinabi natin, sige, tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior, binigyan ka ng Diyos ng regalo, ito yung buhay na walang hanggan. Now, nasa iyo na yung regalo, ito naman ang gagawin natin. Susunod naman tayo sa Kanya. Dahil ito ang nararapat. Yes! The gift of salvation is costly. Nagbayad ang Diyos ng napakataas. Walang katumbas, sa buong universe. Nagbayad ang Panginoon ng Kanyang sariling buhay. Naghirap siya ng ang kahihiyan sa krus. At kahit ngayon, hanggang ngayon, sinusuyo pa rin tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng gospel ng magandang balita. At sa atin na mga totoong tumanggap sa regalo ng kaligtasan, yung buong pagpapasakop ng ating buhay. Ito ang hinihingi ng Panginoong Hesus. Buhay at kaluluwa na ating iaalay sa Kanya magpakailanman. Nagbayad ang Panginoong Hesus, napakalaki ng halagang Kanyang ibinayad para maialok sa atin, maibigay sa atin ang regalo ng kaligtasan. Ngayong nasa atin na ang regalo ng kaligtasan dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano naman ang kaya mong ialay para sa Kanya? Ang buong buhay natin. Yun ang pinaka dapat nating ialay. Isang magandang araw sa ating lahat. Shout out sa lahat ng mga kapatid dito sa Heaven of Grace Evangelical Church of Malabon. Mananatili tayong ganito hanggang sa loobin ng Panginoon na matapos na ang crisis. Tayo po'y manalangin. Ama, dakilat makapangyarihan, naway tatakan mo ng iyong banal na Espiritu ang mga salitang nahasik sa aming mga puso. Naway bigyan niyo kami ng kalakasan upang ito'y aming maisapamuhay, upang sa pamamagitan ng aming mga buhay kami magliwanag, manatili kami sa mundong ito bilang ilaw sa sanglibutan na magbibigay ng liwanag sa mga nadidiliman. Tulungan niyo po kami na ito'y maibahagi namin sa mga nangangailangan, lalo na't may takot sa paglaganap ng COVID-19. Naway mapalitan ng katiyakan, ng kasiguraduhan ng aming buhay ay nasa inyong mga kamay. Ito po'y aming dalangin, Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Again, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras nyo ito pinanonood, magandang araw sa ating lahat. God bless, mabuhay po tayo.